Uy, yung hubon mo dyan, Mars, malamigan. Sakit sa tenga yung lamig. Yan. Maaga ako ngayon. Hindi na umaga. Uy! Ano yan? Uy? Hindi na makapagsalita. May malakas ang hangin. Tapos, naamoy ko yung sigarilyo. Oh, may nanigarilyo pala dun. Kaya para, isang ano sa akin, may isang buga. Malakas na hangin at yung amoy ng sigarilyo. Oh! Aga si Maring Winnie kay pang umaga man ako kanina. 6 yung aking work. So 2 o'clock uwian na. Grabe ang aga ko nagising kanina ha. Alas 4. Bakit man ako aga nagising? Kasi 9 o'clock tulog na kami ni Nick. So grabe yung pagod ko kahapon. I don't know why. Pag dating talaga namin kahagabi sa bahay, gusto ko na lang matulog. Pinagtiyagaan ko lang magluto kagabi kay wala man kaming kakainin kagabi. Walang food, walang ready na pwede init sa ref ba. Ngayon baon ko. Kahapon nagluluto ako nantok ko sa Marquini. At ito. Ay, nako. Maulan. Maulan ba o yung puno lang yan? Dadaan pala ako ng Karhula kay mamaya alas 4. After 1 hour. After 1 hour ba? Ano din sabi ni Pars? Anong oras? I-change yung aking tires. From summer to winter tires. Dahil kahapon malakas ang snow. Tapos kanina umaga, kinabahan nga ako kanina umaga mag-drive kay naka -2 yung lamig namin at frozen na frozen yung daan at yung aking salamin frozen na frozen. Sobrang ano talaga, hirap mag-drive kanina. 40 lang kaya ang drive ko kanina umaga kay natakot ako ba. Feel ko sumasayaw yung gulong dahil madulas lalo na umaga -2. Hindi naka summer tires, walang brake yung tires ba, kay kung sa winter tires ang gamit, kay kung yung winter tires may mga spike man yun. Okay, hala, ano pala ako, magpagas yan. Yung panahon, uulan na naman ng snow. Ang Sabanta, doon Ate Julie, ang kapal na ng snow nila. Dito sa amin, hindi masyadong makapal kay nagme-melt man at malapit kami sa tubig. Ayan ano siya, yung watery na snow. Nagme-melt kay hindi man masyadong malamig. May nakuha akong mystery grocery bag. Ano oras na ba? Kailangan ko maglagay ng oras dito para hindi ako makapinalty. Uy! So, mystery grocery bag. Ano laman mo? Bili pala ako ng saging din. Saan ang wallet na to? Wala na pala akong saging sa bahay. Kaya yung binili ko kahapon, kinain ko din pala pagdating namin. Yung ating tiyan, naninili naman kung ano ang kainin. So, limit-limit na lang ako ngayon kung ano ang lalagay ko sa aking bunganga. Kuha muna tayo ng saging. May music. Ayan na yung ating grocery bag. Dito. Ang bigat. Ano ito? Daming mga teenager. Bakit mabigat to? Nagka-curious ako nito. May nakita lang akong parang gatas ba to o yung pima ni Pars. Let me check.
Ganyan. Silipin. Hala, napakadaming sausage. Naki. Ang dami. Paborito yan ng ating Mixo. Tamang-tama, isang pack na lang yung meron kami doon sa freezer namin. Si Mixo hindi magsasawa sa Naki kahit everyday mo siya pakainin. Hindi yan susuko. Pero ako na yung sumusuko na pakainin siya ng sausage everyday. Dahil hindi man din maganda. Sausage everyday. Okay. Lang bilis ng oras. 2:30 na. Okay. Ganito kadami yung ano natin. Sausage. Mixo, you have a lot of sausage. Nakkeja. Ooh. How many packets? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oho. 1 dozen. Joo. Tapos, this one. Uma. Yo, first like this. Grabe yung sausage natin, no? Napakadami. Nagpa-sausage si Mystery Bag. And then, ayan. Popsy. And then, what's this? It's like salad. Wasabi. Wasabi salad. salad. Joo. And this one. You can give mom. So If plenty. mom eat this. We need to ask. I don't know Yo. if she eats. Then alam kung kumakain siya ng sausage. We need to call. And this one we can give to her. Joo. We give mom 2 pack of sausage. Joo. Pwede niya ilagay dun sa freezer. But call her first. Hatid natin to kay Bianan. Sabi niya ano lang, 2 pack. Yung isa, stock dun sa ref at ang isa ilalagay niya sa freezer. Kaya siya lang naman mag-isa. Hindi niya maubos kung madami ang ibigay ko. Gagoy sa Mixo. Iyak yan. Iyak yun. Maya. Ito, iabot natin kay Bianan. Masarap kaya to. Yan. Bukas. Puntahan natin si Bianan bukas. Busy pa kami eh. At ako ay pagod sa work. Sharing is caring. Where is Bianan? Where is Bianan? Uy! Uy! Yung isa playback. Ulit ko ba ito? Ayun. Happy na naman si Bianan. Ang bango, parang nagluluto siya. Luto siguro siya ng food. Tumatanda na talaga si Bianan. This coming December, 84 na yata siya. Grabe, ang lakas pa niya, 84. Mitä? Viestii sille renkaanvaihtajalle, että autot on täällä, että voi tulla milloin haluaa. Okay. Maya, dating na daw yung mag-change ng tires. The next day, the next day, the next day. Ito. Ayan, o ganyan kalamig kagabi mga Mars in Pars. May ano na ice. Hey, you will feel cold now because of that. No, I won't. Your glove is not. Oh my God. Märäksi. Nee. Oh my God. Uy, naku nito nga bata na to. Now, it's cold, no? No, I didn't. No, didit ka Judron. Drama. You, come here. Grabe yung katamaran ko kahapon. Dahil nga, pang umaga ako at nagising ako ng alas 4 ng madaling araw. So, pagod. Hindi ako nakapag-continue ng ating vlog.
And today, dahil All Saints Day, ay kahapon hindi kami nakasindi dun sa sementeryo. Kaya wala. Madilim na nung nagising ako ba, natulog ako ng 1 oras, tapos pagising ko ay dark naman, kaya mag-decide na lang ngayon kami pupunta doon para magsindi ng kandila. Kung hindi niyo pa po alam, malapit lang po kami sa sementeryo, mga 500 meter lang yung lalakarin natin. At hindi gaya dyan sa atin na pag malapit ka sa sementeryo parang nakakatakot man. Dito wala, hindi kasi sila naniniwala dyan sa mga spirit na yan at yung mga kaluluwang ligaw. Kahit ako hindi na ako naniniwala dyan when it comes sa mga ganyan na ano din ako dati. Nag-walking kami ni Par, sabi ko, alam, malapit pala kayo sa sementeryo. And then, ayun, in-explain niya, wala naman yung takot-takot dito sa Finland. Diyan lang sa atin na, hala, parang may naririnig tayo na kung ano-ano. Pero muni-muni lang natin yan, oy. At dahil wala kaming kandila dun sa bahay na pang cemetery talaga, sana meron dito sa Market. All Saints Day man at sindi-sindi time. Pero hindi siya common dito sa Finland na every All Saints Day, 1st and 2nd ng November, pumupunta sila ng sementeryo. Hindi gaya sa atin ba na puno-puno yung sementeryo dito. Wala. Kunti lang. Bumibisita lang sila, sindi ng kandila. Pero okay, try. Aba? Oh, wow! Strong mix, oh. Yan, oh. Ay, frozen. Napakalamig. Kaya ito kami, nakabalot talaga. Naka-gloves, naka-winter jacket na nga ako eh. Yung may inner talaga na pang-warm. Okay. Tingnan natin kung may kandila. Oh. Nagalit siya kasi binuksan ko yung pinto. Ano to? Mini monkey. Munchkin. Okay. Let's check. Where is the candle? Here. The candle rakas. Here. Here. They don't have that with angel. Okay. Yeah. Kuntila. Muistayenia kaibate. Okay. Ha? Remembering yung missing. Yo. Ito. Kuha ako nito. Tapos, dalawa. For my parents and for Pars Marcos dad. 2 enough? Okay. Okay. So, ayan, bayaran na namin to. Ayan, remembering and missing yung nakalagay dyan. Dito na siguro ako. Para mabilis, kaya mataas ang pila. Meron pala dun sa front nila nakalagay ang mga kandila. May nakita pa akong isang kandila na may, ayan, ulit ay na Sweda Misani. You are always in my heart. Ayan, and then yung isa missing and remembering you. So, yan, walking tayo. Ito lang, dalawa kay tag ano lang, tag isa-isa ba, isa sa parents ko, isa kay Pars. At another family member kay malaki man. Sabi ni Pars, wag na yung tag isa-isa kay mapuno ng kandila doon pag madami yung sindihan ko. Ano lang, isang kandila. Ayan, grabe. Dream house namin ni Pars. Ganyan, daan-daan lang muna tayo one day. Makakabahay din tayo. Yeah, Rakas, it's already sold out that house. Ay, Rakas, it's already sold out that house. Different car already. Yan, ang laki kasi niyan, oh. It's quite expensive. 350 ba yun? Or 400 yung nakita na. Yeah, inside. And it's
open. At I think there is 5 rooms. Ang laki niyan. Nung nakita namin sa internet, pero mahal siya, 400 plus ba yun? Kaya yung nakita namin na 300 dun sa kabila na may swimming pool. Pero sobrang laki niyan, oy. 3 lang kami. Aanhin po namin yung malaking bahay. Tapos pag si Mixo mag-college na, lalayas yan sa bahay. Dito, mga 16 years old, pag nag-college na, aalis na yan ng bahay. Uy, sa atin naman, di ba, pag nag-college tayo, lumalabas naman tayo talaga sa teritoryo ng mga parents natin. Pero after natin makagraduate, bumabalik tayo. Pero dito sa kanila, pag nag-college na, ayun, mag-move out kung gusto nila, mag-apartment. Pero suportado sila sa gobyerno. Ang gobyerno magbabayad sa kanilang apartment. May allowance din yan sila. At libre yung school. So, ganito ka ano dito sa Finland. Mag-aral ka. Nasa iyo naman yan kung mag-move out ka sa parents mo. Yun, susuportahan ka ng gobyerno. Pero pag nag-aaral ka at umuwi ka pa din sa bahay ng parents, ang ibibigay lang sa'yo is yung allowance lang talaga na I think 200 euro ba yun per month. Nakatry ako niyan eh, 200 euro. Gaya sa akin na may family, kulang na kulang yung 200 euro. Kaya minadali ko talaga na makagraduate kay. Diyos ko, yung 200 euro mga Mars, maggasolina ako. Pang gasolina lang yan ng isang buwan. Walang allowance. So yun lang yung naano namin, nakukuha ko. Kaya hindi ako nagsisi na nag-working student ako. Na mahirap man pero nakagraduate pa din si Maring Queenie. So what? What now? Why? Yan. We are close now. There, oh, yan. No, you can run. Try to run. Bored siya. Kasi gusto niya maglaro doon sa playground. Malapit na tayo na, uy. Hindi man to gaano talaga ka layo. Yan o, kita ko na yung entrance dito sa kabila. Pero doon tayo sa kabilang entrance kung saan yung may church. Kay pag dito ka, yun man yung mga may lapida. Yung tatay ni Pars, wala yatang lapida eh. Wala, kay never namin napuntahan yung cemetery na kung saan nakaburol yung tatay niya. Wala. Ang naalala niya lang, yung abo ng tatay niya tinapon sa dagat. Kaya yun man ang common dito. Si Pars nga eh, sabi niya na if one day mawawala naman talaga tayo dito sa mundo, kay hiram lang naman yung buhay natin, ayaw niya yung ilagay siya sa lupa. Gusto niya itapon daw sa dagat yung kanyang abo. Ganyan siya. Kahit si Bianan, ganito sila dito. Kay malalata lang daw tayo dyan sa lupa. May iba-iba naman tayong paniniwala, pero yun yung paniniwala nila. Kaya sa mga walang lapida, merong puntahan doon kung saan tayo pwede magsindi ng kandila. Parang dyan din sa atin sa Pilipinas, merong malaking cross. Doon pwede tayo magsindi ng kandila. Ayan na. Ito na yung other entrance ng cemetery. Pero doon tayo sa kabila. Ayan, malapit na. Malapit na tayo makapasok. Super fast lang. Ayan o. Doon tayo dadaan sa may another entrance. Tignan natin kung madaming nagsindi. Kaya usually ang madaming nagsisindi during Christmas. December 24 or December 25. Ganyan. Ha? Yan. Naalala ko nung December, nagsindi din kami dito. Madami. Parang nakapaligid lahat talaga yung doon sa may sindihan ng kandila. Ayan. Yung nagpunta tayo dito, hindi tayo masyado nakapag-vlog kay madilim naman yun. Last Christmas. Ayan. That one? But you can get married there, right? You can get married there. Or no? Or just for... No.
I have no idea. Because that friend of mine, where we attended, Yeah. there is like this. Yeah. It is possible. Yeah. Yeah. Yung church. Yung church nila. Oo. Ayan. Yeah. Yan yung cemetery nila dito. Kunti lang yung tao. Mm. Kunti lang talaga yung nagsindi. Dito tayo sisindi. Ayan o. May rose pa. Hindi gaya nung December talaga na dito puno yan. Rakas. Yeah. Jouluko on paljumpi ihmisiä Joo. laitoi. Niin on. Joo. Kai- Joulu on täällä niinku. Joo, because I remember Joo. during Christmas when we Miksu? light candle. Hautojen päälle ei saa It's astua full. sitten. Ito, punong-puno to. Ngayon no, konti lang. Hindi nga nakahap. Paano man to? Should I remove this? Meanwhile you lighting it. Then you put it back. Ah, so I need... Yeah. Okay. So the wind won't turn it down. What's happening? As you can see, all of those have it. Yeah. The cover. What's happening? Now we light the candles for Ang lamig. those we already lost. May kandi, ano ako dala? Pusporo. Ayan. It's for my... Tää on sellainen paikka, että täällä pitää Easy käyttäytyä nätisti. Joo, Kaikkien noiden kivien alla siellä on kuolleita ihmisiä, joo. niin meidän pitää kunnioittaa tätä paikkaa. Siinä näkyy niiden kuolleiden ihmisten nimet, ketä siellä on. Niin täällä pitää olla silleen kunnioittavasti ja nätisti. Maybe I cover first. Joo. Mitä tapahtuu? Huh? I like the candle. Light candle. It's cold. Ah, windy. Like that. Just like... Nice. Did not turn off. Wait, I need to arrange natin. Ayan. Para makita. Yun, hindi siya puno. Miksi on paljon Maganda ihmiset to pag kuollut? gabi dito kasi Ihmiset kuolee. daming... Tulee vanhaksi, Candle. tulee joku sai. I think there have. Are you also sure? Bodies, yes. No, because I have one friend that the body they throw, but the name. You can, but it's a little bit different. It's not like that. Ah, different It's style. mostly like The other side. sign on the stone, like name on the stone, Okay. and combined with others. Mm. Ah, but not like this. Not like that. So meron These pala are talaga like- to. Sorry, mali yung info ni Mars. Pero meron pala talaga yung name lang. The other side, I saw there is a lot of stone there. Yeah. The other side. This one is pro patria. This meaning, one? Yes. Soldiers who died. Ah, this defending one. Our country. Yes. Ah, so they put all the names. That, 1939 to 1944. mga ano daw, mga army. Local boys. 1939, 1944. Young, very young. Very young boys. Mm. 17 to, let's say, 25. Ah, when Finland had that war. Yeah. Daming advertise tong mixo natin. Ay, kapera. Oh. On. Gusto niya subukan kong matulis ba? On. Why they remove the gate, Rakas? Yeah. Maybe like no need, it's always open. Yeah, like you can come here anytime. Yeah. They won't Ayan, close. so, Se tosta kiinni, se yun, malapit na. O, di ba, ganyan kalapit siya. Kung galing talaga dun sa bahay, kung hindi kami sumaglit sa co-market, ay mga, ano talaga, 5 minutes walk. Galing talaga dun sa bahay. At believe me, hindi po siya nakakatakot kay ilang beses na kaming nag-walking ni Pars dito during winter time na madilim talaga. Wala man akong naramdaman na, alam mo yung kahit sa balahibo na natatakot ka, wala. Ano lang, peaceful, tahimik, at may mga light kay
Hindi mo talaga madilim dyan kaya may mga family na nagsisindi ng kandila. Kumitos! The goose! We have goose there. That little one is running. He's the ghost. Ay, dinosaur. Dinosaur ghost. Hey, you need to wait us. Don't go there. Kayo, sasakyan. So, uwi na kami sa bahay. Ganyan lang. Kabilis. Kaya anytime na pag gusto ko magsindi ng kandila, dito lang, nag-walk lang ako dati. Just remember, para sa aking tatay and mama. Yung mamang ko, wala talaga akong any memories. Kay maliit pa lang, nawala na po siya. 11 months pa lang ako, baby. Wala na yung nanay ko, so walang picture, walang memories with her. Pero sa tatay ko, meron. Ito, uwi na. Lamig ng face ko. Parang feel ko naninigas yung aking pisngi. Mapula-pula na yung ano mo dyan, Mars, yung pisngi mo. Hindi na kailangan blush on during winter time. Kay natural blush on yung kapisngian natin dyan pag winter time sa sobrang lamig. Nakakaloka yung weather natin. Diyos ko po, mga Mars and Pars, umuulan ng snow sa labas at Diyos ko po, yung ano namin sana. What's happened here? Oh my God. Ang mixo natin gumawa dito ng bed niya. Naghiga-higa pa siya dyan. Kung ano-ano na lang naisipan ng ating mixo dito sa sala. Minsan itong bed niya, kunyari, doon niya nilalagay sa kabila. Oh, ngayon, dito na naman siya ng disturbo. At yung ating labas. Dandan, ang lamig. At umuulan ng snow. Ayan, na-miss niyo po ba yan? Hello, snow. But I'm not yet ready na makasama ka kay parang maaga pa. Uy, grabe naman yan. Oh, mamaya nito, after 3 hours kung i-straight yung snow, wala. Puti na naman yung yard natin at kung hindi man magmi-melt yan, dyan lang talaga yan siya. Magsistay yan. Magdilig yan kaya halaman kay na-dry. Ito pala, asikasuhin ko pala yan na ilipat sa ibang pot na may butas-butas yung ilalim. Kay ma-stress ako pag ganyan yung pot niya. Hindi masyadong nadidrain yung tubig mo. Kumbaga, akala ko sa taas ay dry na, pero sa ilalim, sobrang basa pa. Yung last time na akala ko, dry na dry. Diyos ko, pagtingin ko sa ilalim, sobrang basa. Yung hindi pa ganito yung kanyang pot ba. Nakapatong lang siya dito. Dry na siya, tignan. Dry. Sumakit yung aking lalamunan kay nagchismis kami ng aking kapatid na si Junjun nangumusta. Nagligo daw sila ng dagat kahapon with my sister and with my other brother. Sa family po namin, ilan na lang ba kami yung nagsiselebrate talaga ng All Saints Day at Christmas. Ako, si Junjun, tapos yung kuya ko. Sino pa ba? Yung isa ko pang kapatid. Kay, yung iba kong mga kapatid, nag-convert na sila to balik Islam dahil yung asawa niya, yung si Sir Michael ko, yung nasa Amerika, balik Islam na po siya. And then, yung sister, yung isa kong sister, nagsiselebrate pa din naman siya ng gayon nito All Saints Day. Hindi naman siya yung celebrate talaga, na celebrate sa bahay nila. Pumupunta pa din dun sa puntod ng parents namin, kaya yun man yung nakagisnan. Hindi siya basta-basta talaga makalimutan. So, sa family namin, meron na kami dalawang nagbalik Islam, yung kuya ko at yung ate ko. Ay, yung mga partner nila ba. At
Yung isa ko namang kuya, yung pastor, sa religion nila ay hindi sila, walang All Saints Day at walang Christmas. Kaya hindi nagsiselebrate ng mga ganun yung kapatid ko. So, tatlong kapatid ko na hindi na talaga nagsiselebrate ng Pasko at All Saints Day. So, kanina, dumalaw yung ate ko dun sa puntod ng parents namin. Nagsindi din sila ng kandila at naligo sila dun sa sleeping dinosaur dyan sa Mati City. Yung girlfriend kasi ni Junjun, taga Sleeping Dinosaur yun. So, meron silang kakilala na yung Bangka God, yun ang sinakyan nila. Nagpunta dun sila sa maliit na island. Sabi ko, lo, yan yung gusto ko nung umuwi ako. Kaya lang si Junjun that time, dihado siya kay delikado yung daan. Kaya, hindi niya dinidare na dalhin ako dun. Ako, grabe ako adventurous, pero yung mga kasama ko, ang safety ko ang iniisip nila kay uuwi pa ng Finland. Nung una ko kasing uwi, mga Mars and Pars, 2018. Dahil sa kaka-adventure ni Maring Queenie na disgrasya, mga pangos dito sa paa. And then, umuwi ako ng Finland na naka-wheelchair. So, from Pinas to Finland, may wheelchair, may assistant ako kasi hindi makalakad si Maring Queenie. Na-disgrasya kasi kami sa motor. Pumunta kami sa Governor Generoso dyan sa amin, sa Davao Oriental. Kaya nagsuroy-suroy lagi ni si Maring Queenie kay na-miss ang dagat. Kay yung weather natin, ganyan man, maputi man dyan, no? Hindi ka man makaswimming-swimming dyan. So, yung first time na uwi ko sa Pinas, punta dito, punta doon, puro beaches ang pinuntahan ko at nagmotor lang kami ba, kaya ayun, hindi na alam nyo na, kay minsan natutrauma pa ako, napapaisip pa ako doon sa nangyari sa amin na, alam mo yung, buti na lang talaga mahal ako ng Diyos kay hindi pa ako kinuha. Diyos ko Lord, simba ko. Kaya nowadays, pag umuwi ako ng Pinas, bantay sirado yung mga kapatid kong lalaki. Hindi nila ako basta-basta na, punta ka doon, ganyan, pa-drive ng motor, pa-drive ng sasakyan. Kahit si Pars, ayaw niya na magdadrive ako doon sa atin. Kay na-disgrasya na nga. Yun yung kalaagan ni Maring Queenie minsan. Kung ano-ano na ang napupuntahan. Hindi natin maiwasan ng disgrasya. May potato pa ako dito. Parang gusto ko kumain ng sweet potato. Yan may 3. Yan yung laging kinakain ni Maring Queenie. Ngayon, nowadays kay limit lang tayo sa food, girl. Acid reflux yung dito talaga sa akin, no? Nowadays, na ang kinakain ko na lang ay yung steam, and then dark bread, yung hindi siya mamantika, hindi sumasakit yung aking sikmura. Ito, confirm na to na acid reflux. Kayong gamot sa acid reflux, nawawala yung sama ng aking pakiramdam. Like yung Somac, tapos yung Gaviscon, at yung pinareseta sa akin ng doktor na binili ko. Sinearch ni Pars para saan yun. Para daw yun dito sa aking tiyan na pag too much acid ka na. So, yun yung parang nagko-control. Acid reflux pala tong nararamdaman ko, mga Mars. So, ngayon, limit na ako kumain ng fats, maaasim na pagkain, coffee, tea, kung ano pa yung pagkain na nakakasama sa tiyan ko. Sabi ko nga, ito, hindi to aabutan ng ilang buwan. Papayat ako nito dahil limit na lang yung aking makakain. Like, hindi na masyado sa prito-prito, ganyan ba? Limit na talaga, ganyan yan. Ilang araw na ako kumakain ng kamote, tapos meat lang na ilagay ko dito, and then cucumber, salad. Yan lang yung mostly kinakain ko ngayon kasi natatakot na talaga ako kumain ng mga mamantikain at kung ano-ano pa na ikaka-trigger ng aking tiyan. My baby is eating straw man. Hey, it's so loud. Ano man yan?
Miss ko yung ating mixo. Unless you like really trying to pick on them. Hey, it's quite loud. They're good bees. Ito naman pag Like some bees are kind of nanonood ng kanyang ano. scary bees, right? Wait, that's enough na. Okay, I will eat your what is this? No! I will eat all of this. Mama, I don't want to flag. Huh? Mama, you can flag there. You can vlog. You can flog. Flog? Vlog? You can flog. Hey, this one I need to buy car. You can flog there. I did. Nagalit I na did siya. tell me to buy car. Okay. Because I miss you. Namimiss kita. Buy tell me to buy car. Sabi, kaya kayong may mga anak na maliit, baby pa, i-enjoy nyo. Kay ganyang edad pala, 4 years old. Maglaylo na sila sa inyo, may sariling mundo na sila. Ayaw niyo na magpa-hug. Ito, may ano na siya, may mood. Pag hinahag namin siya, ayaw niya na. Then yung maglambing-lambing, hindi na rin masyado. Kay, na limit na siya, oy. Di gaya dati na, hi, I can kiss you and you hug me. Wala ngayon. Parang magmakaawa na ako sa kanya. Sabi ko, 4 years old ka pa lang, parang nagmamakaawa na ako na, you hug me, you kiss me, you cuddle me. Wala na. Ngayon, or di kaya, ano na siya, yung nag-i-enjoy na sa ginagawa niya ba. At pag malaki naman, mahiya na din sila, di ba? Pag yung mga 8 years old and then may mga tropa-tropa na sila, ayaw na nila na magpabibi-bibi. Kay may mga friends na and big boy na daw sila. Kaya, as much as possible, ini-enjoy ko si Mixo. Kaya lang ngayon, wala na. Hindi ko na siya ma-enjoy kay may sariling mundo na siya. Kahit maglaro kaming dalawa dyan. Sila lang dalawa ng kanyang tatay. Kay only 4 boys lang daw yung play nila. Etsepwera ang nanay. Kaya si nanay hanggang tingin na lang kay Mixo ngayon. Na pag during night, doon ko na lang siya ini-enjoy na sinisimhot, hinahag. Kay pwede ko man siya ihag na hindi man siya mang-disturbo kay tulog man. Ang ating mga schedule for our work next week. May 2. Ayan. At meron din parang, ano to? Bakit may ano? Sunday. Mamaya pa pala. Tapos, yung nilinisan ko pala dun sa yung apartment na nirentahan, naka 13 hours and 30 minutes pala ako dun last week. So, it's a good part-time kay Maring Queenie. Although, bawas pa yung mga tax yan. Pero, it's a big help. May pangbayad na kami dun sa pagpalagay ng website kay ano man yun siya. Now, pay later man yung in-offer sa amin. So, 2 bayaran yun. Ngayon, meron ng pangbayad si Maring Queenie. Kay nag-work man tayo last week ng medyo mahaba-haba dun sa ating customer. At pasalamat ako dun sa customer na yun. Kay dahil sa kanya, may extra income ako. So, ito, iyan ko na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel. At sa mga bago pa lang po dito, welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.